Pinag-uusapan at tinatanong ngayon, ano ang tunay na motibo? Sino ang nasa likod ng galaw nitong si Congressman Leandro Libiste ng unang distrito ng Batangas sa kanyang pagpapile ng kasong libelo, civil case laban kay Joseph Castro ng Malacanang press officer. Okay? Diyan po sa Balayan, lalawigan ng Batangas. Doon niya talaga dinala yung kaso. 110 million damage na po. Pero sabi niya, doon sa press conference, sabi ni Libiste, ayaw naman niyang ipakulong si Castro. Ginawa lang niya ito dahil ang tingin niya ay nakasira sa kanyang reputasyon or mali ang pagsasabing siya nga daw po ay mali ang ginawa tungkol doon sa kanyang prangkisa or business sa solar business. Okay? So kung ganun pala, hindi kaya harassment lang yon? Tanong ko lang. Hindi kaya pananakot lang yon? Or posible din kaya na ang nasa likod nito ay yung mga anti-Marcos? Kasi talagang may tuturing ko na pikon na ang mga anti-Marcos kay Castro. Dahil si Castro, fighter na Yosek at spokesperson ng Office of the President sa marami niyang mga sagot at batikos sa mga anti-Marcos camp. Kaya posibleng gano'n. Kasi civil case, di ba? Regular libel ang ipinail. Kung cyber libel, under cyber libel law, iba po yun. Kasi may pagkakulong yun. Talagang sa ayaw sa gusto niya, ipakukulong niya si Castro pag napatunayan. Kasi nakaparusahan ng cyber libel, makakulong. Pero siya, civil case, so gusto lang niyang papagbayarin o leksyon. Di ba? Na, huwag mo akong pakialaman, dinimanda kita. Ibig sabihin, baka maging parte yan ng strategying malawakan para takutin si Castro, para patahimikin si Castro as presidential spokesperson or tagapagsalita ng Pangulo. Yan po yung aking opinion at analysis diyan. Okay? Kung tutuusin, hindi kailangan ni Libiste ang pera, bilyonaryo yan eh. So, ano kaya ito? Kung ito ay sariling galaw ni Libiste, pwedeng ibang abogado ang ginamit niya. Maraming mga, sabihin na natin, independent lawyer, hindi katulad ng kanyang kasalukuyang abogado na identify na anti-Marcos. Alam naman natin kung sino yung abogadong yan. Maraming magagaling na abogado sa bansa, maraming abogado magagaling sa lalawigan ng Batangas na magiging ang dating independent, walang kinakampihang political party, ang kanya trabaho lang as lawyer, officer of the court. Bakit kaya hindi ganon ang ginamit ni Libiste? Nagtatanong lang ako. Although karapatan niya na kahit sinong abogado, pwede niyang kunin. Kaya lang, kung umiwas siya sa issue ng baka nga pagdudahan na ito ay kanyang galaw na ito against Castro, ay galing sa mga anti-Marcos camp para patahimikin ang tagapagsalita ng Malacanang. Di ba? Kasi kung private lawyer na hindi identify na anti-Marcos o kakampi ng anti-Marcos, magiging pure business, issue lang, trabaho lang, legal battle lang. Di ba? Ngayon, hindi mo maiiwasan yung anggulo na may nasa likod ni Libiste. Sino ang nasa likod nito? Tangka o planong takutin at patahimikin ang tagapagsalita ng Malacanang. Ganun po yung aking opinion dyan eh. Pero ganun pa man, ang sabi po ni Joseph Castro, haharapin niya ito. Kahit siya mismo yung nagtatanong din, ano kaya ang tunay na motibo? Kasi ang sinasabi ni Castro,
si Boying Rimulya ang una nagsabi sa kanyang program sa radyo na nagdududa siya dito sa kay Congressman Libiste tungkol doon sa prangkisang ibinigay ng Kongreso sa loob ng 25 taon under ng nakaraang gobyerno. At ang tingin, sabi ni, tanda ko yung statement sinasabi ni Ombudsman Rimulya, wala daw approval mula sa Kongreso kung totoong ito ay ipinagamit sa iba or ibinenta. Madali naman sagutin yun . Pwede kang nag-press conference, katulad na sinabi ko dati, pwede naglabas siya ng statement na hindi ko ibinenta, ito ay nasa akin at ngayon intact na ginagamit ko. Dapat ganun lang pero nagdemanda ka agad. Pinalabas na paninira o di nag-iba ang dating. Nahaluan pa ng abogadong anti-Marcos o nag-iba lalo. Di ba? Malaya si Libiste sa kanyang dapat gawin. Pero dahil siyempre ito po ay batang congressman, bilyonaryong congressman, pero angkan ng mga politician at ang kanyang mga statement at galaw, pinagdududahan na parang anti-Marcos. Kaya ang tinumbok niya, kaya posibleng kaya niya dinimanda ay itong tagapagsalita ng Marcos administration. Ayun po, nagdudugtong-dugtong . Kaya lahat tayo, kayo mga Pilipino dito at sa abroad, malaya po kayong magbigay din ng inyong pananaw, kuro-kuro at observation sa nangyayari ito. Yan ay parte ng rule of law. Sabi naman ni Castro, haharapin niya. Pero sa ngayon daw, hindi pa siya nakakatanggap ng kopya. Makakarating sa kanya ang merito o kopya ng civil case, regular libel case na ipinahal sa kanya before Balayan Prosecutor's Office. Ayan, naku, kaabang-abang talaga ito . At sa dating po ng inisan ng mga statement interview kay Castro, mukhang hindi siya magbabago. Hindi siya kaya patahimikin. Mananatili kung ano ang kanyang trabaho bilang opisyal na nagsasalita ng Malacanang. Parang nangyayari ito everyday. Magtatalakay siya, sasagot siya sa interview ng media. Hindi siya gaanong apektado sa kasong ito. Siyempre, mayroon namang abogado siya maghahawak o kahit abogado siya, mayroon maghahandle ng kasong yan. Pero mukhang hindi po apektado ang kanyang trabaho at pagpapatuloy ang kanyang pagiging aktibong tagapagsalita ng Office of the President. So, kaabang-abang ito. So, good luck sa inyong dalawa. At manaig ang tamang proseso at katarungan, katotohanan sa magkabilang panig. Please like and share po ng ating mga pinag-uusapan for information at for education lang po ang ating layunin sa ating pagsasama-sama araw-araw.